At ito na ba ang huling Wednesday ng buwan? So ito na pala ang huling Wednesday ng buwan ng Mayo. At salamat po sa Panginoon na tayo po ay sama-sama pa na nakakapag-aral ng kanyang mga salita. Talagang pag nagsasalita ay sakalabas sa labas ng pag-ubo. Okay? So ngayon po gabing ito ay ating pag-usapan ang panalangin ni Esteban. Pero bago po yan, bahagi ng ating introduction, yung tinatawag na famous last words, okay? Meron kayong napuntahan ng taong malapit ng mamatay and napakinggan natin minsan yung mga sinasabi nilang huling habilin. So, nais ko pong tingnan muna natin ng ilang mga last words ng mga ilang famous na tao. Sige, ating ipakita yan. Hindi ko alam kung kilala nyo itong mga taong ito. Hindi na natin kilala. Okay, ito yung siguro mga Oscar Wilde. Ang sabi niya ay, "My wallpaper and I are fighting a duel to the death. One or the other of us has to go." Ito siguro yung kilalang si Malcolm X. Ito yung isang Black American na kilala rin dati. Ang sabi niya, "Let's cool it, brothers," bago sa binaril ng mga assassins. Okay? Ito namang ito po yung si Steve Irwin. Ito yung famous na vlogger na nanghuhuli ng mga crocodile. At ang huli niyang nasabi bago siya natusok ng buntot ng stingray ay, "Don't worry, they usually don't swim backwards." Natusok siya sa puso ng buntot ng pagi. Okay? And si Franklin Roosevelt, yung isang famous American president, ang sabi niya ay, "I have a terrific headache." And after that, siya ay namatay. Ang sabi naman ni Lady Nancy, "Am I dying or is it my birthday?" Ganyan ang kanyang famous last word. "Am I dying or is it my birthday?" Nandiyan ba kay Steve Jobs? Wala. Kay Winston Churchill. Ito yung dating Prime Minister ng Britanya. Ang sabi niya ay, "I'm bored with it all." Tapos sinakoma and namatay siya 9 years later. Sino to? Si Karl Marx, isang famous na atheist. Siya ang may akda ng Marxism. And ang sabi niya, hinihingan siya ng last words. Ang sabi niya, "Go on, get out. Last words are for fools who haven't said enough." Okay? Yan ang kanyang sabi. And sige, hanggang dyan na lang siguro kay yan. Si Pancho. Kilala niyo si Pancho? Hindi po natin yan kilala. "Don't let it end like this. Tell them that I said something." At yung isang namatay na si Steve Jobs, yung may ari ng iPhone. Ang tatlo niyang nasabing salita habang nakatingin sa kanyang asawa ay, "Oh wow, oh wow, oh wow." Okay? So, those are some famous last words. Okay? Ba't ko po ito nabanggit sa atin? Kasi ang last words, malimit, yan ang nagko-convey ng nilalaman ng puso ng isang malapit ng mamatay. So, kung ano yung malimit niyang sinasabi, pag siya'y malapit ng mamatay, yun ang tiyak na nasa sa top of his mind, kaya niya ito ay nababanggit. Ako may kakilala nung parang akala niya siya'y mamamatay, ang ipinagtututuro ay nasa ng mga pera. Okay? Naroon ang susi. Yan. So, ang laman ng kanyang puso ay tungkol sa kayamanan. Kaya po maganda ay merong last will and testament para wag na magkalituhan. Ngayon pong gabi, ang ating pag-usapan ay tungkol naman sa last word at the same time ay prayer ng isang tauhan sa Biblia na ating pag-uusapan po ngayong gabi. Ating puntahan na po ang ating pag-uusapan about the prayer of Stephen. At the same time, this is his famous last words. Ito din yung kanyang dalawa lang ito. Okay? Dalawa lang yung kanyang panalangin sa aklat ng mga gawa na ating pag-uusapan ngayong pong gabing ito. So, dalawa lang points ang ating pupuntahan, pero may 10 sub-points. Okay? Punta muna natin. Ang ating pag-uusapan po ay si Esteban or si Stephen. Ako yung lito dyan Stephen, pero ang banggit dyan ay Stephen. Okay?
Stephen. Sino ba si Stephen? Ang ibig sabihin ng pangalang Stephen ay crowned. Crowned. O kinoronahan. O pinarangalan. So maganda po ang meaning ng Stephen. Ang ibig sabihin yan ay crowned. And who is Stephen? Siya ay one of the 7 deacons in Jerusalem and the first Christian martyr. Una po natin siya makikita sa aklat ng mga gawa din, chapter 6, na noong may issue sa verse 1 ng chapter 6, ito po yung background ni Stephen. Bago natin puntahan yung kanyang panalangin, ating tingnan muna, number 1, na kanyang katangian, siya po ay spirit-filled. Sa 6 verse 5, ang sabi ng Bible ay, nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito, na ano yung panukala, na humanap ng mga mag-aasikaso sa mga babaeng bao or balo, sapagkat nagkakaroon ng away sa verse 1 ang mga Hebreo at ang mga Helenista. Sinasabi nilang ang mga byuda na sa pangkat nila ay pinababayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Yan po yung issue sa verse 1 ng chapter 6. So, yan ay ayuda. Lagi naman ganyan. Problema ang ayuda or distribution ng goods sa simbahan, meron daw na grupong pinapaboran. Yung mga Hebrew at yung mga Hellenist or mga Greeks ay hindi binibigyan ng ayuda mula sa iglesia. So, ang ginawa ng mga alagad para sila huwag maabala sa Word of God and prayer, napagpasyahan ng 12 na pumili na lang kayo ng mga lalaki, 7 lalaking iginagalang, verse 3, puspos ng espiritu, matatalino, upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. At sabi ng apostol, iuukol naman namin ang aming panahong manalangin at sa pangangaral ng salita ng Diyos. So, ano ba ang katangian po ni Stephen? Una, nating makikita sa verse 5, nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito at kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. Sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. So ito po yung mga ka-bracket ni Stephen. Pero ang punto, unang katangian po ni Stephen, natin makikita siya spirit-filled talaga. Siya ay puspos ng banal na espiritu. Ikalawa, nating makikita, na katangian niya ay hindi lang siya spirit-filled, siya ay scripture-filled din. Kasi pagkatapos po ng pagbibigay ng ayuda sa mga babaeng bao or wala ng asawa, mga byuda, ay lumaganap ang salita ng Diyos. At ano pong nangyari? Pagdating sa verse 8 ng chapter 6, ito na yung pagdakip kay Esteban. Siya po ay dinakip na dito. Ang issue ay sinisiraan daw ni Esteban si Moses at ang templo. Yun ang issue. Kaya sa hinuli, blasphemy. Ano yung blasphemy? Sinisiraan daw ni Stephen si Moses. Okay? At ang templo, na hindi na kailangan ang templo para sa pagsamba at hindi na mahalaga ang kautusan ni Moses. Yun yung talakayan sa chapter 6. And then, nagtanggol naman siya dito sa kanyang sarili. At paano niya ipinagtanggol? Binalikan niya ang history ng Israel sa chapter 7. Okay? Pero ang issue sa chapter 6 ay pinaparatangan na, tingnan po sa verse 13, makikita natin yan sa chapter 6:13, na ang kanyang paratang ay ganito. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi ng mga ito, ang taong ito, talking to Stephen, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moses. So yun ang issue sa verse 13. So yun yung issue. Ngayon, paano yan kinonfront ni Esteban? Pagdating sa verse 15, lumiwanag ang kanyang muka. Ang sabi ng talata, si Esteban ay pinagmasdang mabuti ng lahat ng nakaupo sa kapulungan, yung Sanhedrin. Ang Sanhedrin po ay highest court ng Israel during those times, 70. Malimit ang nakaaluklok diyan. At yan yung pinaka sa atin ay Supreme Court. Okay? Pag may mga issue, dyan dinadala. And sila ang may final say. So, doon din nila Esteban, okay, naglalahok ang English.
At ang sabi, nakita nila ang kanyang muka ay parang muka ng anghel. Aba, talagang hindi nag-oolay pero mukhang anghel. At sa chapter 7 pababa hanggang doon sa bago siya binato, yan ay discussion na po niya. Para ipagtanggol na, alam kasi niyang katuwaan ng Israel ang mga Hudyo ay mahilig sa history. So binalikan niya mula kay Abraham, kay Moses, kay Jacob, hanggang kay David. Binaybay niya, kaya nakuha niya ang atensyon nitong mga tao, kaya siya pinakinggan, and binaybay niya na dati pa, pwede nang sambahin ng Diyos kahit hindi sa templo. Yun ang kanyang contention. At iginagalang namin si Moses. Parang pinakikita niya na may time na ang tao ay hindi sumasamba sa templo, and yet nakakasamba sila sa Diyos. Tulad ng time ni Moses, walang templo. Sa tabernacle, time ni Abraham, wala pang templo sa altar. Pinakikita niya yung gano'n dahil ang issue nga, pinapalabas ni Esteban daw na hindi mahalaga ang templo, whereas binalikan niya sa history na talaga namang hindi talaga, wala pang templo, sumasamba na ang unang mga Israelita. So, yung discussion sa chapter 6 ay kanyang binabasag. Bakit niya ito nagawa? Kasi ating makikita po na very familiar si Stephen sa scripture. So, yun ang number 2 niya katangian. Siya ay, hindi lang po siya spirit-filled. Ang pagiging spirit-filled niya ay nahalata. Bakit? Siya ay scripture-filled or very well indoctrinated siya. Siya ay familiar sa panoramic view ng Old Testament. Alam niya yung kwento ng Old Testament. So, siya ay hindi talaga basta lang miyembro. Kaya sa chapter 7, mula verse 2 hanggang verse 53. Mahaba na po para basahin natin yan. Mula verse 2 hanggang 53 ng chapter 7, yan ay puro pagpapaliwanag niya, quoting mula sa scripture. And lastly, nakatangian niya ay not only spirit-filled, scripture-filled, siya ay servant-hearted. Yan. So, hindi lang siya marunong sa kasulatan, isa rin sa magandang katangian ni Stephen, nung pinaghahanap ng mag-aalaga sa mga babaeng bao. Siguro kung dalaga ang paaalagaan, sinong gustong mag-alaga ng mga young people, ng mga dalaga? Baka lahat magbo-volunteer. Pero dahil ang aalagaan po ay mga biyuda, ay talagang kailangan spirit-filled. Okay? Kasi mga nanay na to Okay? Marami ng karanasan sa buhay. Tapos may issue pa. Kasi bago lang nagtatransition ang simbahan, ang iglesia, sa pagiging Jewish-centered, nagiging na siyang Gentile, nagmimix ang Hudyo at Hintil. Kung umaga may bias, laging merong tinatawag na racial discrimination. Mas kaming mga Hudyo class A at ang mga Hintil ay class B. So kaya ang unang bibigyan ng ayuda ay ang mga class A na byuda, naubusan na. Nagreklamo ngayon, paano naman kami? Di kami church din. Nagrereklamo ang mga Hellenist o mga Greek na byuda, kaya kailangan talagang ilagay din ay spirit-filled. Pero ang number 3 po, siya ay servant-hearted. Kasi ang sabi rito, habang patuloy na dumarami ang mga alagad, ito rin yung issue pag dumadami ang membro, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebreo, ang mga Hellenista. Sinasabi nilang ang mga byuda sa pangkat nila, yan na nga, yung may faction, grupo ng mayaman, grupo ng mahirap. Ito naman ay napapabayaan. Kami napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. So may issue ang iglesia, batang-bata pa lang ay may issue na ng ganito. Kaya ang inilagay ay, pinili po ay sa verse 5, nalugod ang buong kapulungan o ang church sa panukalang ito, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos, puspos ng Espiritu, etc., etc. So saan siya nilagay na ministry? Sa isang ministry na hindi masyadong, sabihin natin, magandang alagaan, kasi magugulo nga, and then very humbling yon, kasi ikaw ay taga-deliver lang ng mga goods, pampakain, hindi yung parang apostol na lagi kang nasa sa pronto, pero and yet, tinanggap niya yung ganong klase ng ministry. So ano makikita po natin sa kanya, siya ay very servant-hearted. To the following, chapter 7, pababa, siya po'y nahuli nga dito, and then siya na maliwanag,
And then, punta na tayo, lockdown natin yung ibang talata. Pagpunta po dun sa verse 54, pababa, ito na yung, ang iksi lang ng buhay actually ni Stephen. Okay? Ni Esteban, na iksi lang po ang kanyang naging buhay. Bagaman sabi nga din ni Jim Elliot, na ipabura ko lang kanina ang sabi niya ay, I don't want a long life, I want a full life. Okay? Kasi ang buhay ay hindi sa haba ng iyong naging term sa earth, kundi anong nangyari sa haba ng iyong buhay na inilagi. Pwede kang napakahaba ng buhay, but empty. Meron namang maiksi lang ang kwento sa Bible tulad ni Stephen na very, alam niyo na, malaman ang kanyang naging buhay. Parang ang Panginoong Jesus, 33 lang siya sa planetang ito, pero ang impact ng kanyang buhay ay mula noon hanggang ngayon ay it ripples around the globe. Ngayon, si Stephen na ating pag-uusapan po ay meron lang siyang dalawa na nabanggit na prayer niya dito. At ating nang balikan muna po ng kaunti ang nangyari. Verse 54, matapos siyang diskussin ang history papunta mula sa covenant kay Abraham, papunta sa crucifixion, ito na ang nangyari sa verse 54. Nagngit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Yung mga ito pong binabanggit ay balikan nyo na lamang mula verse 2 hanggang verse 53. It's about yun nga, yung history until sa crucifixion ng ating Panginoong Jesus. At ano nangyari? Verse 55, ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Tingnan niyo po yung reaction ng mga tao. Makikita natin yung depravity ng human heart. Verse 57, tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan. Literal yan. Tama na yung paliwanag mo. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga, nagsigawan, pagkatapos ay sabay-sabay nilang sinugod si Esteban. Okay? Wala pa tayong karansang ganyan sa mga Bible study, as in talagang ikaw ay sinugod ng madaming tao, pwedeng isang aso ang sumugod. Pero yung maraming tao na ikaw, tumigil-tigil ka brother, wala pa naman tayong karansang ganyan. Pero ito po ay naranasan niya at hindi lang siya inaresto, tinakpan yung kanyang ng mga tao ang kanilang tenga, siya ay kinaladkad palabas ng lungsod. Okay, imagine niyo po yung pagkakaladkad. Walang nagkakaladkad na dahan-dahan. Okay, kaya ngayon nagkaladkad, talagang siya ay hinila palabas ng bayan upang batuhin. Wala pang hatol. Okay? Wala pang verdict mismo ang court ng Sanhedrin. And yet, dinala na. Hindi pa tapos yung impeachment trial ay guilty na as charged. Okay? So, guilty na agad si Stephen. And anong nangyari? Anong ginawa dito? Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. Yan. Diyan ang nakita itong Saulong ito. Ito yung Apostle Pablo later on. Pero bago yon ay siya ay naroroon. Sa kanya nilalagay yung mga balabal. Ano brother na yung balabal? Para pagbabato, hindi masyadong parang naka-coat kayo, yung naka-coat, tapos ay may gagawin. Maglinis ang banyo, naka-coat, parang kailangan mo nang tanggalin muna ang coat at kasi para hindi hassle. So tinanggal nila yung balabal para pag bumato, walang nagsasasabit ng mga robe, okay, sa kanilang kamay. Kaya tinanggal po nila yan at inilagay muna sa paanan ni Saulo. Hindi naman si Saulo bumato, pero siya ay witness at isa siya sa orchestrator, nag-orchestrate ng lahat ng ito. At ito na po yung last words ni Stephen and his prayer. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito. Okay? Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Okay? The two short prayers of Stephen, number 1 ay, Lord Jesus, receive my spirit. Okay?
Ang talagang ang kinakausap dyan ni Stephen that time ay ang Panginoong Jesus. Yung word na God ay naka-italicized sa ating mga Bible kasi yung context talaga, ang tinutukoy niyang kausap niya, he's talking to God, is God the Son. Okay? Kaya number 1, ano po yung kanyang famous last word or prayer niya? Nung siya'y binabato, okay? Ang nabanggit niya ito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Calling upon the Lord, ang sabi niya, Lord Jesus, receive my spirit. So what is the prayer of Stephen? Number 1, it is a prayer of faith. Faith. When we say faith, ay the body of belief na kanyang dinadala. Okay? Ano yung kanya pong prayer of faith? Number 1 is yung first part ng kanyang prayer na ito ay, Lord Jesus. Ano kaya ang ating sasabihin nga pagka tayo pinapatay na? Bukod sa aray. Tama na. Wag na! I quit! Joke lang. I recant. Ano kaya sasabihin natin? I don't know. Intense ang persecution sa ibang bansa, lalo sa Africa today. Hindi ko alam sa Pilipinas kung gaano katagal tayong ganito luag. I don't know. Pero ano ang nabanggit ni Stephen habang siya'y binabato? May daw yung mga kapatid, yung pong binabato dyan, hindi Jolen ang pinambabato. Hindi aratilis, dun sa amin may aratilis. Bato talaga yan. Try niyong magbatuhan mamaya. Pag di tayo nasaktan, papatayin ka sa bato. At habang binabato ka, kung saan katamaan, anong kanyang ginawa? Nakatingala siya sa langit and he is praying, Lord Jesus, receive my spirit. Anong ating makikita rito? Is a prayer of faith na kahit naroon siya sa ganung parte ng kanyang buhay, yung pananampalataya niya, yung kanyang paniniwala kay Kristo ay intact pa rin. Bakit kasi inaaway naman ito? Because of his belief, number 1, Lord Jesus. Lagi natin yung nababanggit dito, lalo ng ating pastor. When we say Lord, kurias, nang ibig sabihin yan ay Panginoon, Diyos. Kayo po yung magpunta sa Israel. Alam niya ni Kuya Ramil. Magpunta ka sa Israel, magsalita ka doon sa mga Hudyong naglalakad. Si Jesus ay Diyos. Duduraan ka ng mga Jewish people. Even today, naranasan ni Kuya Ramil yan nananaboy ng tubig. Nandudura ang mga Hudyo. Pag sinabi mong si Jesus ay Lord or Krias, bakit si Stephen ay pinersecute ng ganito? At ang content ng prayer niya, kahit siya'y pinapatay na, hindi siya bumitaw na the Lord Jesus is his Lord. Kaya ano ang underlying po? Ano ang nilalaman ng kanyang Lord Jesus? Number 1, letter A ay, he calling upon. Medyo po ito magkaiba yung Greek na ginamit sa calling upon and crying upon. Okay, mamaya natin i-distinguish. Nung siya'y binabato na, siya'y nakatayo, nakatingala sa langit, at ang sabi niya, number 1 na kanyang prayer is prayer for himself. Lord Jesus, receive my spirit. Yung Lord Jesus it talks about his faith or conviction regarding the sovereign Savior. Bakit yun ang choice of word na ginamit niya? Lord Jesus. Anong pinapakita doon? He believed that He is real. Tama? Naniniwala siya, nakatingala siya sa langit, hindi siya nag-i-imagine, alam niya na si Jesus ay totoo. Okay? Kaya siya nakatingala sa langit, totoo ang aking Panginoon. Ito po yung napakahalaga, lalo sa panahon ito ngayon, na ating maintindihan na ang Panginoon ang totoo. Dahil tayo nasa artificial intelligence era na hindi mo na malaman ang tunay at peke. Tama? Yan bang picture na yan ay AI o talagang ikaw yan? Yan bang sermon na yan ay AI o gawa mo talaga? Yan bang design na yan ay nakakalito na eh. Pero may nanatiling totoo. And that is the Lord Jesus Christ. Kaya matatag si Stephen, and sabi niya, Lord Jesus, receive my spirit. Klaro sa kanya that Jesus is real. Siya ay tunay. Siya po ba'y tunay?
Kahit hindi ka sumang-ayon, siya'y tunay. Okay? We do not care about your opinion because the fact is real, na siya ay totoo. At naranasan niya ng unang mga mananampalataya, bakit ka naman magpapaka-martir sa isang kasinungalingan? Napakahirap nun gawin. Okay? So, he is real. Number 2, bakit natin nabanggit na sovereign Savior? Saan nakapwesto si Jesus Christ nung nakita ni Stephen? Ang sabi ng Bible, nakikita kong bukas ang kalangitan. Ang Hudyo nga ano bang bukas ang kalangitan? Patay na nga yan. Yang iyong pinagmamalaking Jesus ay inilibing at ninakaw lang ng mga alagad kaya nawawala. Di ba? Sabi nila. Pero kay Stephen, klaro at sa mga alagad at sa mga witnesses, sa mga unang nakasaksi na nangyari that Jesus is real. Not only that, He is in the right hand of God. Lalo na offensive yan. Ano sabi rito? Nakita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao ay nakatayo sa kanan ng Diyos. Mahalaga po ba yung kanan? Ano ba yung kanan? Sabi ng iglesia sa amin, nung nakadebate ni Pastor, kita nyo, si Jesus ay nasa kanan lang ng Ama. So ang Ama nasa gitna. Hindi nila naisip na ang Ama ay nasa kaliwa ng Panginoong Jesus. Hindi yun ganun. Alam natin sa mga kingdom, anong unang panahon, pag sabing ikaw ay kanang kamay, para kang executive secretary, ang iyong capacity, na pag wala siya, you act on His behalf. So pag sabing si Kristo ay nasa kanang kamay ng Ama sa langit, it talks about the equality in their rank. Iba ang kanilang role, but their nature is the same. Tama? Sa Doctrine of Trinity, difference in function does not indicate inferiority of nature. Ayun, parang nakapasa na nga. Okay. So, the Lord is real. Number 2, the Lord, the sovereign Savior na tinawag ni Stephen while on his dying moment is at the right hand of God. Pero ito nakakatuwa. Hindi siya nakaupo doon. The sovereign Lord, kaya nakakamangha sa verse 59 ay ito, ang sabi niya, at habang, 56, nakita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo. Yun, nakatayo. Number 3, under po ng sovereign Savior, He is ready to receive His coming loved ones. Ano ang nakita po ni Stephen? Lord Jesus. Anong ginagawa ni Lord Jesus nang siya'y nagpe-pray at nakikipag-usap? Alam niyo kung bakit si Stephen ay sa Panginoon nakipag-usap? Hindi na nga makinig ang tao sa kanya. Sa haba ng verse, mula verse 2 hanggang verse 53, hindi nakikinig ang tao. Kaya sa totoong buhay, pag hindi ang tao nakikinig sa atin, sa Diyos talaga tayo makipag-usap. Kasi nang talagang matinong kausap. Okay? And nakakatuwa na kung hindi ang tao nakikinig sa Kanya, ang lakas ng loob niyang tumingala sa lahat, sabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Anong ating makikita po doon ini-imply ng talata? The Lord is standing. It talks about being ready to receive His coming loved ones. Yun ang ibig sabihin po nun. While, bakit nakatayo? Pwede mo nakaupo lang siya at nasa trono. Ba't siya nakatayo? It talks about welcoming. Kaya nga po di po ba may utos na pag ikaw ikakamayan, huwag ka nakaupo. Pag tayo kinakamayan, tayo kakamay sa tao, huwag kang nakaupo. Pag tayo kakamay sa tao, ikitatayo. Okay? Kasi yun ay respeto. Standing up is a welcome. Pero nakaupo ka, kaya mo naman tumayo at hindi ka natayo at gusto mong nagkakamayan ng yung, lalo po sa mga business transaction, dapat natayo. It talks about yung welcome. So bakit ang Panginoon nakatayo nang si Stephen ay nagpe-pray na? He is ready to welcome his son at home. Kaya laman ng kanyang prayer, Lord Jesus. So klaro kay klaro kay Stephen, ang kanyang conviction kay Jesus Christ ay hindi nagbago even to his dying day na siya ang kanyang sovereign Savior. And may binanggit pa siya dito, part ng kanyang prayer of faith ay yung second part ng kanyang statement. Dalawa lang po ito eh. Lord Jesus, anong ikalawa niyang binanggit? Receive my spirit. Okay. Ano ang nilalaman nito? It talks about saved spirit. Yung panalangin ni
ni Esteban na ito ay nagpapatunay lamang po na talagang ang tao ay may kaluluwa. Ano niyo po? Ang tao ay may immaterial na bahagi. Okay? Kaya sabi niya po dito, sabi rito ng Bible, at habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Under niyang save spirit is a personal. Ang sabi ni Stephen, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lord Jesus, receive my spirit. Okay? Anong nakikita natin dito? Ang relationship kay Jesus Christ, mga minamahal, ay personal. Okay po? Pag sabing personal, He should be your own Savior. Hindi pwedeng dahil ang lola ko ay Baptist, ang anak ko ay mananampalataya, ako'y ligtas din. Kaya si Stephen ang kanyang prayer ay prayer of faith. Lord Jesus, receive my spirit. It talks about a personal salvation. Okay? So sana po lagi natin i-clarify yan. Ang kaligtasan natin ay personal. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam niyan. Gaano man gustuin kung si Amber ay iligtas, ang Diyos ang magliligtas doon. Hindi ko siya pwedeng i-manipulate na, total, ikaw ay, ikaw iligtas na ha. Hindi pwedeng i-manipulate. My spirit. Okay? Hindi sinaklaw ni Stephen yung, hindi niya alam ng mga ligtas yung galit nga sa kanya eh. Kaya sabi niya na lang, personal. Ikalawa na ating makikita rito, klaro kay Stephen na meron talagang immaterial part ang tao. Okay? Ano sabi po niya dito? Tanggapin mo po ang aking espiritu. Kailan ito nangyayari? Habang siya'y binabato ng mga tao. Ibig sabihin po, klaro kay Stephen na meron talaga tayong immaterial na bahagi ng ating buhay. Okay, paalala po sa ating lahat yan. Okay? Sa sobrang tuwa nating pumasok sa mall, nakikita natin na napakaraming material dito sa mall, ang dami nating wala sa ating bahay, lalo na nung ako'y lumipat, ang daming wala, parang gusto ko nito. Pero ating huwag kakalimutan na hindi tayo puro material. Mahalaga ang material, pero sa dying moment natin, tulad ni Stephen, at tayo naman po lahat ay mamamatay, tama? Lahat tayo ay magkakaroon na ng last words. Sana ay makapagsalita pa. Binaril ka ng bigla. Si Bob Gray yata, ang sabi niya lang sa kanyang asawa, hindi ko lang si Bob Jones o si Bob Gray, correct me if I'm wrong, sabi niya, Mommy, I feel dizzy. Yun lang kanya nasabi, and natumba siya and namatay. Kaya huwag kayong magiging dizzy. Okay, so, ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Yung prayer ni Stephen, bagaman short, ang daming laman. Pinakikilala niyang talagang siya may personal na kaluluwa. Meron talagang immaterial na bahagi ang mananampalataya. Kaya alam niyo po, kahit tayo nasasaktan physically, tayo nagkakaroon ng karamdaman to the point na tayo pwedeng mamatay, ano yung ating pag-asa? Anong ating pag-asa? Bakit tayo ay pwedeng maging iba sa ibang namamatay? Kasi tayo may pag-asa na hindi tayo puro katawan lang. Dahil kung talagang tayo sa mundo lang umaasa kay Kristo, tayo kaawa-awa. Apo, kung ito lang pang mundo, ang ating inaasahan din, sino rito mali-maleta na ang pera? Sino rito naka-bulletproof na ang bahay? Sino rito may chopper, yate? Wala eh, pagka pang mundong standard, laglag tayo eh. Kaya nga nung umuso itong mga cellphone ito, lalo nang naraming nainggit. Bakit? Ano kung kaklase ko, nakayate na, nasa balde na, may semento. Nasa yate, inihulog pala ng yate. Sa immaterial, Lord Jesus, receive my spirit. So talagang at the moment ng ating dying moment, ano ang laman ng ating prayer kaya? Sana natin mabanggit natin to. Kung tayo mamamatay, Lord Jesus, receive my spirit. Hindi, ako'y mag-aasawa pa. Ang aking anak. Ang aking baboy. Ang aking pag-aaral. Ako'y pa Amerika pa. Ako'y pa Canada pa. Ano kayo magiging last words nga natin? Sana itong last words ni Stephen at prayer ay maging last words din natin kung tayo ay aabutin ng kamatayan, kung hindi pa magra-rapture. Personal.
save spirit, immaterial, and immortal. Okay? Immortal. So yun po yung nakikita natin sa verse 59, na kaya si Stephen, kahit siya po'y binabato, meron siyang ganitong faith. Siguro po, I would recommend na panoorin niyo yung movie na The 21. Okay? Ingat lang kayo ha, kasi may 21 ding ibang movie. Okay? So, para mas klaro, the 21 na mga Coptic Christians, pinatay ng ISIS. Okay? Inyo pong i-search yan. Kayo may mahilig mag-internet. So, inyo pong isilipin yan, the 21. Okay? Sila po yung ginilitan ng buhay at naka-video sa Al Jazeera. Ang Al Jazeera yung sikat na Qatar base, or na parang CNN ng Middle East. So, ginilitan sila isa-isa. And ang mga famous last word din nila tulad ng binabanggit ni Stephen. But anyway, gusto ko sana ipanood, baka lang kayo masuka kasi talagang naging madugo ang dagat nang sila'y tinanggalan na ng mga buhay ng kanilang mga perpetrator, ng mga kanilang nang kidnap po sa kanila. So, unang part ng kanyang prayer ay, Lord Jesus, receive my spirit. It talks about the sovereign Savior. Yan yung kanyang faith that Christ is my Savior. Ang laman pa ng kanyang pananampalataya, He has a saved spirit. Kaluluwa. So, dalawa ang napakahalaga sa buhay natin pagka tayo papatay na. The Savior and our salvation. Ikaw dapat ay tagapagligtas mo talaga si Kristo at tiyak mo na ang kaluluwa mo ay sa Kanya ang punta. Yan naman talaga eh. Ano kang mahalaga pa nga pagka tayo papatay na, ang tablet ko, naka-charge. Baka ma-overcharge. Hindi na eh. Wala na. Hindi na. Wala na. Yun eh, papatak na tayo sa ano ba yung pinaka-importante sa buhay ko. At walang iba yan kundi si Kristo at ang kaligtasan ng kaluluwa mo. Ang motor ko, hindi pa bayad. Salamat naman. Okay. Makakalayas na. Kaya na magtuloy niya. So, Lord Jesus, receive my spirit is a prayer of faith. Number 2, ito mo po idadalawa lang. At ang ikalawang bahagi ng kanyang sinabi ay ito, at habang binabato nila si Esteban, nananalangin siya ng ganito. So, nakatayo siya, binabato na po siya, habang kinaladkad siya ay nakatayo dito, kasi nakatingala siyang ganyan sa langit. Pero pag inyong pinansin yung sunod na verse, nag-iba ang kanyang posture dito eh. At naging iba din ang intensity ng kanyang pananalangin. Hindi yan agad halata sa Tagalog, pero pag inyo pong binalikan yan sa Gregong salita, magkaiba yung calling upon God na ginamit sa King James Bible at yung cried with a loud voice. Magkaiba sila ng intensity. Parehas silang pagtawag sa Panginoon. Tingnan po. Number 2. Yung unang pagtawag ni Stephen para sa kanyang sarili. It's a personal prayer. Lord Jesus, receive my spirit. It's a personal prayer. A prayer for himself. Okay? Pero tingnan po yung transition ng ipinag-pray na niya ang iba. Verse 59, binabato. 60, lumuhod si Esteban. Magkaiba yun eh. Magkaibang tagpo yan. Okay? Lumuhod si Esteban. Hindi nung siya binabato, nakaluhod na agad siya. Okay? Pag sinunod yung flow ng text, hindi ganon. Nung siya nananalangin pa para sa sarili niya, nakatayo siya, looking up, I saw the Lord. And then sa second part, when he prayed for his persecutor, siya'y lumuhod. At yung kanyang prayer, yung Lord, lay not this sin to their charge. Ano po yung ating makikita dito? It's a prayer of forgiveness. Yan ang napakahirap gawin. Lumuhod si Esteban, at ang sabi, at sumigaw. Tingnan po, dito sa translation ito, maganda ang pagkakano. Sa verse 59,
nanalangin siya, calling upon the Lord, invoking, mentioning the name of Yahweh. Parang atigilan muna siyang batuin, pero binato pa rin siya. Pero sa tagpong ito, yung word po diyang, the prayer of forgiveness. Atin munang i-dissect po itong the prayer of forgiveness. Bago yung kanyang prayer, tingnan po yung naging action niya. Verse 60, lumuhod si Esteban. He knelt down. Okay? He knelt down. Ako po may niresearch kanina at sabi rito ay, he knelt down that day, yung bumabato sa kanya, might take notice he was going to pray. Tama naman, pwede tayo nananalangin na nakatayo, di po ba? Pero kailan ka mas halatang nananalangin? Pag nagro-rosary, okay. Tama? Nagro-rosary daw. Pagka tayo ay nakaluhod. So, kung i-imagine natin, si Stephen ay binabato, tatama, Lord, Jesus, receive my spirit. Binabato siya. So baka naliyo na din o nasasaktan na. And then, ang ikalawa niyang ginawa, he knelt down. Yung pagluhod niyang yan, is, merong pinapakita yun yung action na yun. Pwede mo, sige, batuhin niyo ako, kaya ko yun. Kaya ko yung, di ako batuhin niyo, hindi ako matitinag. Matibay ito. Pwede niyo ng kanyang style muna Pero when it talks about praying for his enemies, he knelt down. Chinek ko po dun sa ibang mga commentators na it's a symbol of humbling himself. Humbling. Kaya number 1, natin makikita, Lord, lay not this sin to their charge. Ito kasi yung ikalawa niyang prayer Panginoon, wag mo po silang panagutin sa kasalanang ito. Anong klaseng panalangin yun? Hindi na panalangin ng pananampalataya or prayer for himself, it's praying for others na. At anong nilalaman? It's a prayer concerning forgiveness. Atin munang tingnan po yung ilang mga talataan, bago pala yan, sa Mateo chapter 5, verse 44. Naalala ko lang po aring talata. Sa Mateo chapter 5, 44. At mabigat po ito. Ang sabi ng ating Panginoon ay ganito. 43. At malimit yung mababasa sa Matthew, yung pagkokontrast ng sinasabi ng mga kinasanayan, ito na yung naging laye, at yung sinasabi ni Jesus Christ. Okay? Narinig niyong sinabi. Okay? Narinig niyong sinabi. Ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit, ito naman ang sinasabi ko, parang binabangga ni Kristo yung norm. Yung normal, ibigin mo lang talaga yung kabate. Pero ano sabi ng ating Panginoon? Kaya ito yung napakabigat ng kanyang pinapagawa. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. At ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Upang kayo maging mga tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matutuwid at sa mga di matuwid. Nabasa niyo na itong talata ito, no? Nabasa na po natin ito, no? Madali ba itong i-apply? Madali. Madaling basahin. Madaling basahin. Pero ito talaga yung masusubok pagka tayo ay tulad na ni Stephen. Kaya ang kanyang panalangin ay malalim It's a prayer about forgiving other people. At paano niya ipinakita? Ang pagpapatawad ay hindi lang sabing, hindi niya word for word na sinabing, pinatatawad ko na kayo. Hindi niya, ang kanyang ginawa ay implied ang kanyang pagsasalita. Pero nung ating makikita po, the prayer of forgiveness na binanggit na ito, na patawarin ang kaaway,
Ito'y ginawa ng ating Panginoong Hesus din mismo sa Luke 23:34. Nung siya po ay nasa sa dying moment na rin niya, isa rin sa famous last words ng ating Panginoong Hesus. Di ba meron po isang 7 palabras or 7 last words? Sa 23:34, inyo pong tingnan sa inyong mga Bible, ang sabi ng ating Panginoon ay ganito. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi nyo ba na yung si Stephen ay ine-echo niya ang nakita niyang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa panahong ito ngayon, ang hirap itong gawin. Kasi tayo namumuhay sa mundong unfair. Okay? Ang mundong ginagawa natin ay unfair. Lumabang ka ng parehas, ikaw ay tudas. Kaya buti pa ikaw ay mag-shortcut o kaya ay dumaan ka sa mga hindi tama. This world is unfair. Tapos nakakapanood pa tayong bakit ang mga masasama ay umuunlad. Minsan ay masarap na lang ipanalangin, patayin sila ng Panginoon. Tama po ba? Pero hindi pagka, minsan tayo ewan ko kayo, pagka ako'y nanonood ng mga balita, itong mga ito hindi pa kaya. Pero alam nyo, biglang babalik sa aking isip na, yun ba talaga ang attitude ni Jesus Christ? Paano ba dapat mag-react ang isang Kristiyano sa nangyayaring masasama? Patulan na din natin ng masama ang masama. O anong turo niya? Malalim ang turo ng Panginoon. Siya i-counter ang madali, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Tama? Madali yon. Lahat ng pogi, sama-sama, lahat ng pangit. Huwag natin pasinin yan. Yung mayayaman din yung mga pobre dyan. Ay, by the way, paalala po sa atin ha. Pag may mga bisita rito mga bata, at kahit anong klase yan, inyong iistimehan ng tama. Okay? Kasi sabi rin sa Biblia, pag may mayaman, inyong intinding-intindi. James, dito ka maupo sa tabi ko, sa may aircon. At pag may mapulubi, dito ka sa paanan ko. Mag-iingat tayo sa ganyang mga espiritu. Minakita ko Hindi tama yon. Kasi dapat ay, sabi ng Bible kasi, iibigin mo, hindi lang yung kapwa, ka-level mo sa pera, o sa talino, o ka-personality type mo lang. No. Talagang miski nga kaaway ay iibigin natin Kaya po itong prayer ni Stephen, ito'y mahirap. Madali lang basahin. Dadalawang verse nga. 59 and 60 lang. Yung kanyang prayer, dalawa lang verse yun. Dadalawa. Kayang-kaya natin sa uluhin ay yung ipamuhay. Yun yung challenge dyan. At yan ay titestingan ng Panginoon sa atin. Apo, titestingin tayo ng Panginoon yan. Lahat. Mula sa pastor hanggang sa pababa. Yung pagpapatawad. Na anong ating ipagpe-pray? Nagpapatawad naman ako Pero alam niyo po si Stephen, hindi niya sinabi lang na ganon. It is shown in his action. Number 1, under ng prayer of forgiveness, paano natin nakitang si Stephen ay merong forgiving spirit in prayer? He knelt down. He knelt down. Dahil pwede namang ikay manalag habang ikay binabato. Kaya ko yan. Pero ang kanyang ginawa siya ay lumuhod. He knelt down. So it can be assumed that he is standing while praying for himself, but kneeling when he pray for his persecutors. Tama namang pwedeng sinasabi natin, ako'y nagpatawad na, pero ang ating gawa ay kahiwalay ng ating ginagawa. Hiwalay ang ating ngawa sa ating gawa. Tama po ba? Nangyayari ba yon? Nangyayari yon. Pinatatawad na kita, pero ang iyong action ay hindi pa. Magkapit tayo, ayoko. Okay? See? Pero si Stephen, ipinakita niya. And this is his prayer, Lord, lay not this sin to their charge. Mabigat yon. Mabigat yan. Mahirap sabihin. Minsan ako tinanong, siguro nagtanong sa akin, paano kay Henry kung kay Amber may mangyayaring masama?
Ay kung ako'y magkakaroon ng baril, baka mabaril ko eh. Ako pa rin may naghahanap na nga ng mga baril. Pero ang punto eh, yun ba talaga ang dapat na aksyon ng Christian? Pagka may nang away sa'yo, nang api sa'yo, ikaw ay nakaranas ng unfair treatment, ano ba ang dapat talaga nating aksyon nga dyan? Patulan na rin natin? O ano ba ang kilos ni Jesus Christ at ng unang mga mananampalataya? Which is which? Anong standard ang susundan natin? Yung ating nararamdaman, sige. Kung bad ka, mas bad ako. Kung tingin mo ako demonyo, mas demonyo ako. Sa iniisip mo, ganun ba yon? Pero yun ang nangyayari. Pero hindi ng tama. Ang tama ay ito. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas. Hindi lang siya lumuhod at kita yon ng mga bumabato sa kanya na siya'y bumaba na. Kasi mas madaling batuhin yung nakababa, tama po ba, kaysa nakatindig. Kasi pag nakatindig at baka mapalampas sa kabilang, pag nakaluhod, main target. Kumbaga, ang trajectory ng bato ay hindi na pagayon. Kasi pag nabato ka ng nakatindig, ay ang tendency baka makalampas pa. Pag nakababa na, talagang tinanggap na niya yung pagbato sa kanya. Ikatlawa na ating makikita po dyan, at siya'y sumigaw. Nung siya'y nananalangin, para sa sarili niya, medyo parang ang tono ng kanyang boses ay mahina lang. Pero pagdating sa ikalawa, ang sabi niya, shown through his voice. Ang sabi niya, and cried with a loud voice. Bakit ginawa niya yon? That they might take notice of what he said. Okay? Bakit si Stephen ay sumigaw? Lumuhod, yun yung kanyang aksyon, then look at his voice. Pwede naman kasi nga rin, pinatawad yun na kayo. Pinatawad. Kailangan i-hot mic pa para ano yung sinabi nun? Sa kanya, verbally, pinarinig niya sa kaaway niya na I am open to forgive you. Malimit pag sa Christian ay hindi conciliatory ang ating mga statement. Kung matigas ka, diamante ako. Kung apoy ka, bulkan ako. Kung utot ka, burabos ako. Talagang parang lumala lang ng lumala. Okay? Pero pagka Christian talaga, pag ito binabasa ko, kanina kakayantindi na rin. Nareho kasi kaninang patanghali ko ina-outline. Ang sabi rito ay sumigaw ng malakas. Bakit sa sumigaw ng malakas? Para marinig nung nakapaligid na yon na bumabato sa kanya, na kayo'y galit sa akin, pero hindi ako galit sa inyo. At hindi lang sa kanyang aksyon, maging sa kanyang pananalita. Kaya ito talaga po na matinding hamon to sa atin. Matinding hamon ito. Dahil, amin natin sa hindi, may mga tao talagang offending sa atin eh. And then, nadadala natin sa ating kilos, ang ating ugali, at hindi lang sa kilos, maging sa ating pagsasalita. Tingnan, sabi ng Bible, hindi makapagsalita ng mahinahon kay Joseph ang kanyang mga kapatid sapagkat masama ang tingin nila kay Joseph. Nabasa niyo sa Genesis? Hindi sila makapagsalita ng ayos kay Joseph. Why? Galit sila sa kanya. Ay tayo ganun din eh. Di kayo pag tayo galit, ano ba laman ng ating bibig? Tinamang ka, pagpalain ka. Hindi ganun eh. Pag tayo galit na, dahil tayo nasasaktan kasi unfair ang nangyayari sa ating buhay, masama ang lumalabas sa ating bibig. Pero si Stephen, anong tindi na rin taong kakong? Talagang iba eh. Anong layo? Anong layo ko sa kanya? Hindi ko alam kayo, baka kayo malapit-lapit na, pero ako, layo nung tinitino ko, anong layo ko din eh? Pagka ako yun eh, parang, hinga ng 1 to 1,000. Tama po ba yun? In our voice. Halata kung ikaw ay galit or hindi. Tama ba yun? Try nyo sa mag-asawa yan. Hindi ka naman galit pero ang iyong boses ay yung parang, ano ga? Galit ka ga? Pero hindi talaga nangyayari po yun? Eh lalo na kung talagang galit ka nga. Ano ga? Kakulit-kulit. Sabi ng... Nangyayari yan sa mag-asawa. Shown through his action, ang ginamit diyang verb ay to croak like a raven.
Rinig. Yung tinig na ginamit ni Stephen, kahit siya'y papatay na, nilaksan niya pa rin ang kanyang boses para marinig ng mga enemy na kayo galit sa akin, pero hindi ako sa inyo galit. I'm praying for you. At pinakita niya, hindi sa salita lang, sa action niya. And then, sa kanyang wordings na ginamit, na hindi tatamaan din kayo. Imprecatory prayer, mangangain ka ng graba, matatanggal ang iyong ngipin. Hindi ka may imprecatory prayer sa Bible? Minsan ginagamit ang Christian yan napalusot. Pwede naman. Nabasa ko. Teka, ano ko ang context niyan? Yung ba talaga applicable lagi? Imprecatory prayer. Kaya minsan pag ako naiyamot sa gobyerno, naalala ko ang 1 Timothy na ipanalangin nyo, unang-una ang namiminuno upang tayo makapamuhay ng tahimik at payapa. Yun, medyo nakalma na ako. Okay? Kasi nakalagay sa salita ng Diyos. Pero kung walang ganong nakalagay sa Biblia, talagang tayo may nakalagay na nga But he cried aloud to shriek, exclaim, entreat, to cry out. Talagang nilaksan niya. So, Lord, lay not. Ito yung kanina, yung prayer niya siguro sa kanyang sarili, Lord Jesus, receive my spirit. Pero pagdating dito sa, Lord, lay not this sin to their charge. Nilaksan pa niya. Why? He showed in his action, he showed in his voice, and lastly, he showed that he is praying for forgiveness through his petition. Ano yung kanyang ipinag-pray? Pwede ka naman kasing nakaluhod. Pwede rin mahinahon ang boses mo. Pero anong laman ng dalangin mo? Pwede yun Sabi ng iba, parang hindi ka makapisang luya Parang anamoy napakayume ang puso. Kakatigas. Mukhang humble din lagi, nakatungo, nakayukod. Pero wag ka, adobe ang damdamin. Kaya nga, hindi lang yung hitsura, tono, kundi ano talaga yung naging content ng prayer niya. Ba't nasabi natin, this is a prayer of forgiveness? Yan yung laman po. Hindi sabing, may araw din kayong lahat. Anong sabi po niya? Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, wag mo po silang panagutin sa kasalanang ito. Ang hirap nun. Dahil tayo, hustisya! Kailangan ko ng hustisya! Ginawa ko ng masama! Dapat ko makuha. Yun ang ating puso Pero sa tagpong ito, sabi niya, Lord, wag mong... Siguro na yung mga bumabato, talagang ito yung malaki ng sapak nito At si Apostle Paul, nakatindig doon. Saulo pa siya noon. Kaya ako may yung parang sumisipa sa dulo ng sibat na binabanggit. Ako may isang nabasang commentary na isa sa tumutusok sa puso ni Paul ay yung mga last word ni Stephen kasi nanonood siya kung paano siya pinapatay. Pinapanood niya ang hitsura, reaksyon, salita, kilos ng isang Kristiyanong pinapatay at hindi pagmumura, hindi bitterness, hindi anger, hindi retaliation, hindi cursing ang lumabas sa bibig. Kaya sabi sabi ng Panginoon, mahirap sa iyong sumipa sa dulang sibat. Yun yung pag-persecute sa Christianity. Isang silip doon ay yung conscience niya, piniprick na ng Diyos na kita mo yung ginawa mo kay Stephen? Ang pangit na ng ginawa mo and yet He is praying for you that time. Kaya for 3 days, hindi siya kumakain nung sinasa Damascus. Totoo nga pa rin pinagsasabi ni Stephen na yun Possible, isa yun sa nare-realize niya. Kaya huwag niyo akong pakainin, ako yung may iniisip. Why? Because it is shown through the petition of... Kasi ang lakas ng access ni Stephen Panginoon, parang yung mga alagad, paulanan mo ang apoy ang Samaria at mga... Di ba? Nagalit ang mga alagad. Ayaw tanggapin si Jesus Christ sa Samaria. Ang sabi ng mga alagad, Panginoon, paulanan mo na nga ng apoy. Di kayo tayo ganyan hindi maligtas itong mga ito. Talagang kala mo na may mga pinili. Kala mo. Minsan ginagagalitan natin yung mga tao o kaya itong kapatid nito, kala mo laging tama. May tama. Minsan tayo nagkakaganyan-ganyan Pero ano ba ang tama? Talagang ipanalangin. Ang nasa Bible ay hindi gantihan Nakalagay talaga ganito. Mahirap ito. Panginoon,
Huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. His prayer of forgiveness is shown through his petition. Ako po yung may kinuha kay Hill. I quote, sabi niya rito, "Do not impute it to them or place it to their account. Let it not rise and stand in judgment against them, or they be condemned for it." Grabe. Panginoon, mali ang kanilang ginawa. Stephen acknowledged that. Masama ang pumatay. And yet, Lord, wag niyo po silang parusahan sa kanilang ginawang ito sa akin. There is a great deal of likeness between Christ and this first martyr of his at their death. May pagkakatulad ang ating Panginoong Jesus at si Stephen at their dying moment. Ganun sabi niya, Christ committed His Spirit to the Father. Father, into your hand I commend my spirit. Stephen commits his life to Christ. And both prayed for forgiveness for their enemies. And both cried with a loud voice before they expired. For so it follows here. Yun yung ating makikita. Kaya po sa huling punto natin dito, dalawa lang naman ang laman ng kanyang prayer eh. Lord Jesus, receive my spirit. It's a prayer of faith. Hanggang sa dulo ng kanyang buhay, he kept the faith that he has a Savior and he is a saved sinner. Ikalawang laman ng kanyang prayer, not only prayer for himself, but prayer for his enemies. At ang content naman ito is prayer of forgiveness. Kaya, in conclusion, what will be our last words? What will be the last words to come out of our lips before we die? Ano kaya ang huling mga salita o kataga na ating mababanggit sa dying moment ng ating buhay? Or, when we are treated badly, kung hindi man tayo pinapatay, when we are treated badly by others, for Christ's sake, ano kaya ang ating magiging response? Stephen's prayer is a reproduction or a mirror of the prayer of the Lord Jesus Christ. Na ang Panginoong Jesucristo natin po, nung siya'y nabubuhay din, ang panalangin din ni Jesus Christ is like the prayer of Stephen. Kaya ngayon pong gabing ito, isa sa ating bulayin at manahing panalangin ay ito, na manalangin tayo, na lumalalim tayo sa ating faith. At ikalawa, manalangin tayo na turuan tayo ng Panginoon na maging handa na magpatawad. Bakit sabi ko maging handa? Kasi, hindi ba kuya nahingi ng tawad? Pagka humingi ng tawad, sabi sa Bible eh. Pero kung inyong titingnan, ang namamato kay Stephen ay hindi nahingi ng tawad. Tama? Nahingi naman, sorry, hindi siya sadya. Walang sorry. Nanonood nga na si Pablo dyan eh. Oh, buti nga, yan, basagin yung ulo. Buo pa ang mata, oh. Di pa basag ang ulo. Tuluyan nyo na yan. Hindi ba nahingi ng tawad yung mga yun eh? Even yung nasa krus, ang Panginoon, yung nakapaligid, ay baba dyan, kung ikaw ang Diyos. Walang nahingi ng tawad doon. And yet, umuna na ang Panginoon. So, ibig sabihin, pwedeng hindi nahingi ng tawad ng isang tao sa'yo, pero naunahan mo na. Lalo na kung siya ay personal na lalapit sa'yo. Okay. Kaya nawa ay tulungan tayo ng Panginoon. Mahirap itong gawin, madaling basahin, dadalawang verse eh. Okay, kaya natin i-memorize. Ang mahirap dyan ay i-apply. Pero, sa biyaya ng Diyos, yan yung ating panalangin. Tayo po'y manalangin.